Namin kontrolado dito ay yung dapat ay hindi niya malabag yung mga patakaran ng Korte Suprema kasi meron tayong internal rules of procedure yung Supreme Court na 2010 pa ito sa ilalim pa ito ni Chief Justice Puno na nailabas at yung nakalagay dito sa isa sa rules nila yung sa Rule 10 Section 2 na importante na mapanatili ang confidentiality ng deliberations ng Korte Suprema. Kasi ito ay isang executive in nature, ibig sabihin, hindi ito dapat ipasa sa publiko para mapanatili ang integridad at independence ng bawat justices tuwing nagdedesisyon sila sa kaso. So kung yung gusto nilang ipatestigo si Justice Sereno ay may kinalaman nga doon sa deliberations, kung ano yung mga nasabi ng mga kasama niyang justices, ito isang bagay na hindi niya pwedeng gawin nang walang otoridad ng Korte Suprema. Ibig sabihin, kailangan pumayag din ang majority ng mga miyembro sa Korte Suprema. Dagan lamang po, no? Kasi ilang beses ko na rin narinig ang usapin na naukol sa rolyo. Para sa kabatiran, okay, ng ating mga kababayan, ano ba yung rolyo? Kasi meron narinig ko, ba't naman tinatago yung rolyo na yan? Bakit naman yan, imbis na umabante ang Supreme Court ay umaatras? Para naman tayong bumabalik sa Dark Ages. Hindi naman po, sana na may galangin natin ang institusyon. Ipaliliwanag ko lang po, ano po ba yung rolyo? Yan pong rolyo ay compilation ng lahat po ng pleading at dokumento ukol sa kaso na nasa Supreme Court. Hindi po yan pwede lang bulat-latin natin, tingnan po natin, kasi po para sila makagawa ng tamang desisyon, lahat po ng pleadings ay dapat na-compile ng maayos. Kung may pagkakataon nga po kayo sa mga tapos na kaso, makikita nyo ang rolyo, numbered po yan. Magsimula po sa unang dokumento, numbered po yan. Dapat po, kaya po pag may nabunot yan, magdududa tao, ba't may nabunot? Kasi po yan mula na nagsimula sa kababaang husgado, hanggang umakyat sa kanila, kinukumpile po yun, lahat ng dokumentong yan. At napaka-importante po yan na hindi lang po sino mahawak. Bakit po? Pag may nawala po yung dokumento ron, bakit nagkaganon ng desisyon? They will be put to question. Kaya po pinag-iingatan yan. Hindi po yan pinag-iingatan dahil may natatakot o may tinatago. Yan po yung pinag-iingatan para sa kabutihan ng mga partido sa kaso. At para lang po maintindihan po ninyo. Ito po, itong rolyo, itong paraan ng rolyo, nung araw pa po ito, more than 50 years ago, hindi pa po siya ang Chief Justice, ginagawa na po ito. Kasi po baka naman magkaroon ng konklusyon na yung rolyo ay tinatago po ngayon. Wala pong tinatago yan. Even other parts of the world kung saan po may Supreme Court ay ginagalang po ang recording ng mga dokumento. So huwag niyo po isipin yan at ituturo ko rin po, ay may share ko lang po sa ating mga kababayan, ang talagang ang rolyo ay ang pinagbabatayan ng desisyon. Kaya po hindi pa pwedeng palipat-lipat lang ng kamay po ito. Opo. Good afternoon, Sir. Jeffrey Cagafi from Bomboracho. Dito pa rin kay Associate Justice Sereno, kasi nga sa pagbawi nitong motion to interrogate sa kanya, ang depensa ba ay balak nyo na rin na i-atras itong pagpapasabpina sa mga testigo ninyo from Supreme Court para sa panahon ninyo na pagpresenta nyo ng testigo at ebidensya? Well, alam niyo po, kasama, may mga pangalan ho ng mga mahistrado na aming inilagay doon sa aming manifestation compliance na sinumite. Ngunit tandaan ho natin nung sinumite namin ho ito, wala pa hong desisyon yung Senate Impeachment Court dun sa request for subpoena of certain justices and certain court records ng prosecution. Wala pa rin ho itong desisyon yung Supreme Court nung amin po itong ipinalabas. Ngayon po na meron ng desisyon ng Senate Impeachment Court na nire-respeto ho yung judicial privilege at yung pagtanaw ho nila na ang Korte Suprema ay equal branch ho nila at hindi ho nila maaaring pilitin na maglabas ng records o tumistigo mga maestrado. At dun po sa Supreme Court resolution na pinapakita ho na absolute and confidential ho yung mga deliberations ng Korte Suprema, kami po ngayon ay hindi na po maaari sa depensa na ipresenta pa ho itong mga maestrado ito. Ngunit kung sa pagkakataon ho na kanina ho ang maglalatag ng aming ebidensya at tingin po natin na itong mga maestrado ho ay makakatulong ho doon sa aming
depensa, maaari naman ho silang mag-appear voluntarily, katulad lang rin po kung ano po ang nakaatas ngayon kay Justice Sereno. Ayun po, Rex Remigio, Global News Network. So, sang-ayon po ba kayo dun sa panggagalaiti kanina ni Senator Santiago regarding dun sa isasagawang survey sa University of the Philippines tungkol dun sa kung dapat na ba makonvict si Chief Justice? Para sa akin, no, dapat siguro sa ngayon, dapat hindi tayo magre-rely sa kahit anong survey kung anong gagawin dito sa impeachment. Kasi meron nga tayong Senator Judges na bago pa magsimula ang impeachment, nanumpa sila na gaganap sila bilang husgado. Ibig sabihin, bilang husgado, ang kailangan nilang tignan kung ano yung ebidensya na malalabas dito sa impeachment trial at saka kung ano rin ang nasa batas, di ba? So, hindi dapat na magiging batayan ng desisyon ang resulta ng kahit anong survey o kung anong mga iniisip ng mga mamamayan. Alam ko na dapat sinasabi nila na dapat masunod dito ang publiko. Kaya nga tayo may impeachment process at meron tayong trial ay dahil meron tayong mga umuupong husgado na binibigyan na natin ng kapangyarihan at inirespeto na natin ang kanilang abilidad na magdesisyon dito na kailangan natin respetuhin at sundin sa dulo. Okay, karagdagan lamang po sa sinabi na aking kasama na si Attorney Karen. May kita niyo po rito, ang mga sinasabi ni Senator Miriam ay hindi na po namin kailangan ipaliwanag. Napakaliwanag po nito and direct to the point. I think ang ating mga kababayan ay naiintindihan lahat ng salita na kanyang ginagawa. In fact, our countrymen, ang mga kababayan natin, hinihintay kung anong sasabihin na susunod ni Senator Miriam. So kami, hindi na namin kailangan bigyan pa ito ng paliwanag at yun ay kanyang opinion na I think yung ating mga kababayan will be the best position to know what is to follow. Ayun po, sir. So, assuming po na kahit sino mang research firm like SWS ay magsagawa ng isang statistically tested na nationwide survey regarding sa kung dapat ba ma-convict or ma-acquit si Chief Justice, ano po yung stand nyo dun? Ganito po yan, liliwanagin ko po yan sa survey. Napakaganda ng katanungan po ninyo. Kasi sa mga panahon ngayon, malaking bagay yung survey, biglang may lilitaw na, uy, survey nito. Ano ba ang dapat pagbatayan sa survey? Ganito po kasi yan, ang aking pagkakaintindi. In fact, sa batas nga po, tinatanong namin yan, can the court take judicial notice of a survey? Pwede po ba? Ang katotohanan po ay hindi. Bakit? Kasi po ganito yan. Ang survey po, nagbabari yan. Depende kung ilan ang participant. Kung ang participant lang ay 5,000, nagbabari po yan. Ang tanong din, saan kinuha ang interview? Pag ang interview po ay kinuha, ulitin ko po, importante kasi yun eh. Yung survey po. Ang survey, hindi po natin sinasabing walang halaga. May importansya rin po yan. Kaya lang po, kung titingnan ninyo, ang survey, depende kung sino ang mga respondent. Minsan po 2,000, minsan po 3,000, minsan po 5,000 katao. Ang tanong po, tiga saan po yung mga respondent? Pwede po ba? Anong area po ba? Yan ba ay sa Makati na kung saan ay residential area? Ito po ba ay sa Manila? Sa mga kababayan po natin sa Maynila? I will tell you na iba-iba po resulta. Depende kung saan ang respondent mo. Tama po ba? So, napakahirap po mag-conclude na pag ang itong survey na ito ay lumabas, conclusive po ito. Sir, paano po pag lahat ng klase? ABC, tapos lahat ng regions, talagang... Well, theoretically, di ba, kahit gawin natin ito, una-una, masyadong matrabaho yan. Pangalawa, para saan pa itong impeachment na ginagawa natin, itong impeachment process? Halimbawa na lang, katanggap-tanggap ba na pagkatapos ilabas lahat ng ebidensya, makakita tayo na malinaw na ebidensya na dapat makonvict yung akusado dito. Pero yung survey sinabi na dapat ma-acquit siya. Magiging katanggap-tanggap ba yun na i-acquit siya kahit na meron tayong malinaw na ebidensya na napatunayan sa loob ng impeachment court? Pero kung baliktarin naman natin at malinaw din na napakita na walang pagsasala yung akusado dito at nagkaroon naman ng survey at sinabi na dapat ma-convict, parang hindi na naman makatarungan na i-convict siya dahil lang meron tayong survey na ganito yung resulta. So, kaya nga sa atin, naging isa tayong constitutional government. Ibig sabihin, ang sinusunod natin sa ligang batas, bilang mga mamamayan ng Pilipinas, pumapayag tayo na sumailalim sa rule of law. Ang ibig sabihin dito, ang mananatili
ang maninindigan ay ang batas. Kaya lahat ng ebidensya na linalabas natin, sinisigurado din natin na naaayon sa batas, at pati yung pagpapatunay natin kung dapat siya ay ma-acquit o convict ay dahil sa pamamagitan din kung ano ba yung nasa batas, ano ba yung mga grounds of impeachment. Kaya kung hindi ito masusunod, di sana hindi na lang tayo mag-impeachment court at wag na lang, ay ito, ang masusunod dito yung pinatawag natin rule of the mob. Siguro huling salita lang dyan sa survey. Ang personal kong paniniwala dito, meron ho tayong paglilitis, meron ho tayong mga alituntunin, meron ho tayong proseso, meron ho mga regulasyon na nakasaad ho dito sa ating paglilitis. Hayaan ho natin itong umandar. Ngayon ho, kung magkakaroon ho ng mga surveys, kung tama ba o mali, kung may pagkakasala ba o wala ang isang akusado, sa tingin ko ho, hindi ho dapat yan ituloy. Sapagkat sa akin ho, ang survey, maaari ho ito kung policy, no? Kung meron ho tayong gustong makita at malaman, ngunit kung pag-uusapan ho natin kung guilty ba o not guilty ang isang akusado, ang meron lang ho talagang tuwirang responsibilidad sa pagkakataong iyan ay yung senator judges po dito sa Senate Impeachment Court. Hindi ho kailanman kailangan mangibabaw ang opinyon namin, tatlo, opinyon ninyo, o opinyon ng nakararami. Sapagkat dito po ang nangingibabaw ay ang desisyon ng mga senator judges na binigyan ho ng ating saligang batas ng responsibilidad upang suriin ang ebidensya, suriin ang mga batas na nakapaloob dito at maggawad ng kanilang desisyon pagkatapos nilang marinig ang lahat ng panig. Karagdagan lang po doon sa puntong yun. May kita nyo po, wag ko kayong mawalang, ang ating mga kababayan, wag ko kayong mapanghinaan, sabihin nyo, baka magdidesisyon lang yan, 23 senator judges. Wag nyo po sasabihin lang. Kasi po yung 23 na yan ay halal ng bayan. Tayo po ang bumoto sa kanila. Dahil po tayo'y nagtiwala sa dunong nila, sa independence nila, at ang kakayanan nila bilang mga legislator. So wag po natin sasabihin 23 because they represent us. Sila po ay mga tao na kinalal natin, sila po ay tumatayo para sa atin. So bigyan natin ng pagkakataon mabuong proseso at ang tamang desisyon ang maabot nila. Okay? Itanong mo po. Okay, there being none, maganda.